Hi, magandang araw po mga batang Maynila, mga nanay at tatay ko at ang aking pinakamamahal na mga lolo't lola. Ay sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan ngayong araw na ito. Live po tayo dito sa City Hall at ito po ang programa ng Manila Public Information Office na Talk to the People. Ito pong Talk to the People is on top of our regular reporting every Friday sa Yormes Hour. No? Kung saan, kapag may update, immediately na kailangan malaman ninyo, ay bigla po kaming nagla-live para maibigay kagad sa inyo ang mga mahalagang impormasyon or gawain or maaring solusyon din sa kasalukuyang kinakarap nating bigat sa pamumuhay. Hindi lamang sa Maynila, o kundi sa buong Pilipinas at buong mundo. Dala na nangyayaring sigalot sa gitnang silangan. Mga kababayan, if I'm not asking too much, partikular na, kung meron mang nanonood ngayon na mga driver, at kung ang pamilya ninyo ay umaasa sa paghanap buhay sa pampublikong sasakyan, or kayo may mga anak or kamag-anak ng nasabing industriya, ay please do share this broadcast to them. Yun naman po ang aking pinakikisuyo para na sa ganoon ay properly updated ang partikular na industriyang ating ilalahad sa mga mangyayari at gagawin ng pamahalang nasyonal at pamahalang lokal. Muli po, sana'y nasa mabuti kayong kalalagayan at ito na po, uumpisahan ko na ang ating update. No? Mga kababayan, kanina pong alas 10 ng umaga, kami po ay pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito po ay binubuo ng Metro Manila Mayors. Ayan po yung litratong kaninang umaga. At dito po, inilahad sa amin ang itinagubilin ni President Bongbong Marcos na gawin para sa mga directly and immediately affected industry, partikular na ang naghahanap buhay sa pasada. At nais ko pong ipabatid, the national government through the Office of the President directed Executive Secretary Ralph Recto na tumugon na makapagbigay kagaangan sa kinakaharap na hirap ng mga nagmamaneho sa kalsada at binigyan ng direktiba ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga sumusunod: Department of Social Welfare or DSWD through Secretary Rex Gatchalian and Department of Transportation to roll out financial assistance para po kahit papaano maibalik yung mga kinikita ng mga nagmamaneho or transport group sa ating syudad at sa ating bansa. Ulitin ko po, no? Hindi po ito mangyayari lamang sa Maynila. Hindi lamang po ito mangyayari sa Metro Manila. Ito po'y mangyayari sa buong bansa. Ayon na rin sa tagubilin ni Pangulong Bongbong Marcos. And we were informed. It's just that mauuna lang po tayo, lalo na tayong mga taga Maynila. Ito po ay magbibigay ng 5,000 pesos sa mga driver. Nababanggitin ko po mamaya kung ano kasi halo-halo po ito. 5,000 pesos sa bawat nagmamaneho. No?
At ito po ay bilang tugon ng Pangulo ng Bansa para sa mga naapektuhan itong krisis na ito. Isa lamang po ito. Ito yung transport group. As you all know, I already said, kung kayo po'y lagi nakatutok sa amin, that 2 weeks ago, the President gave financial assistance to the local government all over the country. In the case of City of Manila, 286 million ang natanggap natin para bumili ng bigas sa mga farmer, Filipino farmer, local rice, na siyang ipapamahagi. At ito ay magaganap sa Abril. So magkaiba po ito, no? Ito po ay ngayon, immediate. At maaari po itong mangyari by next week. No? Ang initial rollout po ay maaring Miyerkules, Huwebes by next week. Ito po'y pamumunuan ng Department of Social Welfare and Development. At kaakibat na tulong logistical ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng tulong pinansyal ng national government sa transport group. Unang-una na mga mabibigyan, ito po, no? Sa lungsod ng Maynila, now I can now speak for the City of Manila. Unang-unang bibigyan ay mga tricycle drivers na rehistrado, nakapaloob sa listahang opisyal. Ibig sabihin, ito po ay may mga prangkisa, no? Ng lokal na pamahalaan. And as we speak, habang tayo nag-uusap ngayon, ina-upload na po ang mga pangalan ng mga miyembro ng mga TODA sa buong Maynila, which is about 11, more or less, 11,000 individuals. Ulitin ko po, no? Ina-upload na. Nagpupulong po ngayon si Secretary Rex Gatchalian at ang 17 local social welfare department ng bawat lokal na pamahalaan. Nasa national office po sila ngayon. Si Director J. De La Puente. At kanina po ay inatasan ko si Director Dennis Viaje ng MTPB na isumiti ang mga naitala sa listahan opisyal ng lokal na pamahalaan na humigit kumulang 11,000 tricycle drivers sa lungsod ng Maynila. So, yan po yun. So, mauna ang tricycle drivers natatanggap ng 5,000 pesos. Ulitin ko po, no? Pangungunahan ng DSWD, ang logistical support ay nasa lokal na pamahalaan. At abatan po ninyo ang susunod naming abiso kung kailan officially final or final, no? Ang distribution. But sigurado po ako it will happen next week. Yun na po ang katiyakan. Kung anong araw, i-update po namin kayo. Abatan nyo lang ang page ko at ang page ng MPIO for proper future notice. So, tricycle drivers. Yorme, paano po kami mga jeepney drivers? Meron din po kayo mga jeepney drivers na nasa lungsod ng Maynila. Okay? There is about 1,000 plus drivers in the City of Manila. Ang tanong, Yorme, tatanggap din ba kami katulad ng mga tricycle drivers? Opo, kasama po kayo. Kaya lamang po, aabatan ninyo kung kailan. Pero sigurado po ko, base sa direktibang ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos,
na sinabi sa amin kanina ni Executive Secretary Ralph Recto, kayo po ay nabibilang at mapapabilang sa bibigyan ng financial assistance ng Office of the President. Ganon din ang mga taxi driver. Ito pong mga data na ito, taxi driver, UB Express drivers, TNBS, bus driver, and other transport sector affected by the fuel price increases. So ano pong ibig sabihin? Yung iba pong binanggit ko na mga pampublikong sasakyan, bus, jeep, TNBS, at mga riders, manggagaling po ang data na yan sa LTFRB. Okay? Sila po ang magpo-provide ng data. At kami naman ipapasa sa DSWD. DSWD i-implement sa lungsod at tutulong ang MSW or Manila Social Welfare Development. I hope nasusundan po ninyo ako, no? I hope malinaw, at kung ngayon lang kayo nakatutok, please review the entire video or live stream ng inyong lingkod. So, madalit salita, the LGU is responsible in identifying the list ng tricycle. Okay? Yorme, kung kami na isubmitin na, kailan namin malalaman? Malalaman niyo po kailan at saan. Magkano, Yorme? 5,000 pesos. Hindi po kayo pwedeng kumuha ng kulang. Kasi may mga napabalita po nung araw na talagang merong what you call kumakatsog o kung ano man ang tawagin nyo ron. Hindi po. Uulitin ko, no? Bawat beneficiary dapat kumuha ay 5,000 pesos buo. Walang labis, walang kulang. Okay? Yorme, ano pong kailangan kong dalhin kung ako po ay kasama sa listahan ng pagpapatunay na ako ay si Juan de la Cruz? Simple lang po. Pinasimple ni President Marcos yung delivery of such financial assistance as per Executive Secretary Ralph Recto and Secretary Rex Gatchalian. Ang kailangan nyo lang ay driver's license or ID na nagpapatunay na kayo ay si Juan de la Cruz. I hope malinaw po ito, no, mga kababayan. Wala pong ibang requirements. Wala po kayong kailangan patunayan na kayo'y nahihirapan, nagigipit. Hindi po. Alam na po ng pamahalang lungsod na nagigipit ang lahat. Kaya hindi na kailangan dumaan sa proseso katulad ng AX. Yung normal AX. Kasi sa normal AX, mahaba, maraming kwento na dapat pagsisiyasat. In this case po, gusto ng Office of the President is nakalista ka, may ID ka, makuha mo yung financial assistance. Para makatikim naman ng makagaang sa pamumuhay ng mga nagmamaneho sa atin, sa publiko. So, muli po, no? Muli, tabayanan ninyo ang next update. May tanong ba ang tao? Ano ba kung meron man silang tanong? I hope na ipaliwanag ko na po ng gusto. Very simple, straightforward. Wala na pong masyadong requisitos na kakailanganin on your part. May lalamove daw po ba kasama? I think kasama kayo. In the case of City of Manila, kasi po siyempre, hindi po malalaman ng City of Manila kung sino ang angkas, lalamove, grab, and so on and so forth until LTFRB provided us your data, your contact number, and address that you are located and living in the City of Manila. Tama yung tanong niya.
Kaya dito mabilis yung sa tricycle at mabilis din yung sa jeep kasi may mga datos na yan dito sa atin sa lungsod. Pero yung mga rider, kasi sabog-sabog yan sa buong Metro Manila, so kukunin natin ang pag-aantabay ng datos, ulitin ko, sa LTFRB. Meron pa silang tanong? Mayor, yung ano daw po, yung Grab delivery daw. Kasama sila sa riders. Kaya makikita po ninyo, no? Other transport sector workers affected by fuel price increase. Baka doon po kayo nakapaloob, ha? Doon po kayo nakapaloob. Any more? Yung mga tanong lang po, yung mga iba-iba nilang syudad ko. Okay. Para naman po, for fairness and transparency, kawawa naman po yung ibang mayor. Ako po kasi, gusto ko lang kayong mga taga Maynila updated. Now, kung halimbawa kayo nanonood hindi taga Maynila, taga Metro Manila kayo, meron din po para sa inyo. At ang mangyayari po, pagkatapos po ito ilungsad, the way we were briefed, yung pagkakataong kami ipinaliwanagan kanina, pagkatapos itong ilunsad sa Metro Manila, ito po ay gagapang na sa buong bansa. Katulad noong LGSF or Local Government Support Fund na binigay sa mga mayor, governor, katulad ng Maynila. So meron po sa inyo ngayon kung paano po ang announcement ng inyong kanya-kanyang alkalde, kanya-kanya na pong pamamaraan. But rest assured, it was equally given sa lahat dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, kwentas klaras po. Kung 13,000 kami, 13,000 ang makikinabang. Kung meron po katulad kanina, si katulad ni Mayor Joy, sa kanya 24,000. Katulad ni Mayor Malapitan, si Along, I think they have about 17,000 o 14,000. So kanya-kanya po talaga. Hindi paramihan, hindi pakuntihan, kundi industriya or sektor ang approach ng national government. And this is what you call whole government, whole nation approach ang gagawin ni President Bongbong Marcos. So, any more question? Nagpapasalamat po sila na update po sila ng pamahalaan. In our own little way. That's why you continue to monitor MPIO, my page, and so on and so forth. Kasi ang paniwala po namin, ito yung pinakamabilis na pamamaraan na maihatid sa inyo kagad ang balita o mga magaganap. Kaya po, kung hindi po kami humihingi ng in our own little way, any help will do. By sharing this broadcast, we can reach as many people as possible. And with that, right information ang makukuha ng ating mamamayan. So please do share this broadcast. Wala na? Okay, muli po, yan po muna tayo. Ang update natin tungkol sa financial assistance na ibibigay ni President Bongbong Marcos na ipatutupad ayon sa direktiba ni Executive Secretary Ralph Recto ng DSWD, DOTR, LTF, RB, at ng local government, in this case, City of Manila, para sa atin. Muli, mag-ingat po kayo. Again, sana po yung nasa mabuti kayong kalalagayan. Kapit lamang po. Sa Lunes, abangan po ninyo naman ang gagawin ng lungsod ng Maynila. Final ko na po last night. I've been signing a lot of documents today. It's gonna be processed itong whole weekend. And next week, may balita naman ako para sa inyo. Galing naman yung pera sa lungsod ng Maynila. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat. Manila, God first.